Ngayon, ang ating tatalakayin ay ang panahon ng himagsikan. Sanligang kasaysayan. Nabigo ang mga propagandista sa inaasahan nilang pagbabago sa mapayapang paraan. Ang pamahalaan ay naging bingi sa kanilang mga kahilingan. Nagpatuloy ang pamahalaan at simbahan sa pang-aapi, pagsasamantala, paghamak at labis na paghihigpit sa mga Pilipino. Ipinatapon sa dapitan si Jose Rizal, ang nagtatag ng La Liga Filipina, isang samahang sibiko na pinaghihinalaang mapanghimagsik. Dito ay nabigo ang propagandista sa pagbabago sa mapayapang paraan. Dahil nagbibingihan ng ating pamahalaan, kung kaya ang simbahan at ang pamahalaan ay nagpapatuloy sa mga maling gawain sa mga Pilipino. Bunsod ng pangyayaring ito, itinatag ni Bonifacio at ang iba pa niyang kasama sa La Liga Filipina ang KKK, ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Ang ibang kabilang sa gitna ng uri na patuloy na umaasa sa pagbabago ay hindi nila sa mapayapang paraan ang kanilang hinihiling at sa paglagay nila nawala ng natitirang lunas kundi ang paghihimagsik. At dahil dito, tinatag ni Andres Bonifacio ang La Liga Filipina kasama ang kanyang kasamahan. At ito ay tinawag na KKK, kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay sinilang sa Tondo, Maynila noong 30 ng Nobyembre 1863. Siya ay kilalang ama ng demokrasya sa Pilipinas. Si Bonifacio ay nanggaling sa maralitang angkan at hindi siya nakapag-aral sa mataas na paaralan. Sa murang edad, naranasan niya ang iba't ibang hanap buhay. Gumawa siya ng mga tungkod na kahoy at abanikong papel. Namasukan din siya bilang mensahero. Naranasan din niyang maging kargador sa ilang bahay kalakal. Ang mga nobelang No Limit Tangere at El Filibusterismo ni Rizal ay ang nagsilbing inspirasyon niya upang itaguyod ang KKK. Ito ay ilan sa mga akda ni Andres Bonifacio. Una, pag-ibig sa tinaguriang lupa. Isang tulang nagpapakilala ng maling pag-ibig sa inang bayan. Pangalawa, ang dapat mabatid ang mga Tagalog. Sinasaad dito ang magandang kalagayan ng pamumuhay ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila. Pangatlo, ang katapusang hibik ng Pilipinas. Ito ay ang karugtong ng hibik ng Pilipinas sa inang Espanya. Pang-apat, katungkulang gagawin ng mga anak ng bayan. Ito naman ay tungkol sa kartilya ng katipunan ay sinulat ni Andres. Pang-lima, katipunan ng mararahas ng mga anak ng bayan. Ito ay isang panawagan sa kanyang mga kababayan upang ihanda ang kalooban sa pakikipaglaban. Pang-anim, tapunan ng linggap. Dito ay humihingi siya ng lingap sa Diyos na matagumpay sila sa pagkikipaglaban. Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto ay sinilang noong Disyembre 15, 1875 sa Tondo, Maynila. Naging patnugot siya ng kalayaan ang pahayagan ng katipunan. Tinagurian rin siyang utak ng katipunan. Si Jacinto ay nasugatan ng malubha sa isang labanan sa Laguna noong Abril 1899. Siya ay nabihag ng mga ilang araw at namatay rin siya ng pagkalipas ng isang linggo. Ito ay ilang mga akda ni Emilio Jacinto. Una, mga aral ng katipunan ng mga ANB. Ito ay binubuo ng 13 aral na dapat sundin ng mga kasapit. Pangalawa, liwanag at dilim. Dito naman ay tungkol sa katipunan ng iba't ibang sanaysay o paksa. Ame Madre. Ang pangatlo,
Ito ay isang magandang oda. Pang-apat, Ala Patria sa Bayang Tinubuan. Ito ay tungkol sa kanyang obra maestra na Tula sa Kastila. Pahayag, ito ay humihikayat sa mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang kalayaan. Pang-anim, sa may nasang makisanib sa katipunang ito. Naglalaman ito ng pamantayang dapat ugaliin ng mga kasapi. Pang-pito, sa anak ng bayan. Ito ay tulang nagsasaad sa pag-aalala sa kababayan. Dumako naman tayo ngayon kay Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini ay isinilang noong Hulyo 22, 1864. Siya ay nagmula sa marilitang angkan. Tukha lamang ang kanilang angkan, ngunit makadiyos at marunong makipagkapwa. Si Apolinario Mabini ay maagang pinag-aral ng kanyang mga magulang dahil sa kinapansinan siya sa hilig niya sa pag-aaral. Nagtapos siya sa mataas na paaralan ng San Juan de Letran. Ipinagpatuloy niya rin ang pag-aaral bilang isang abogasya sa Universidad ng Santo Tomas. Tiniis niya ang hirap ng buhay bago naging abogado. Nagtapos siya ng abogasya sa UST o Universidad ng Santo Tomas. At siya ay dinapuan ng karamdamang pagkamatay ng katawan habang siya ay nasanay bilang isang abogado. Siya ay naging isang paralitiko. Ito ay mga ilan sa mga akda ni Apolinario Mabini. Una, El Verdadero Decalogo. Ito ay naglalaman ng 10 utos. Pangalawa, El Simel Alejandro. Ito naman ay pagtuligsa sa pambansang Amerikano. Sa bayang Pilipino, ito naman ay naglalaman ng buhat sa akda niyang isinulat sa Kastila. Apat, El Desarrollo y Caída de la República Filipina. Ito naman ay naglalaman ng paliwanag sa pagtaas at pagbagsak ng Republikang Pilipino. Panglima, Programa Konstisyonal de la República Filipina. Ito naman ay palatuntunang pansaligang batas ng Republikang Pilipinas. Dumako naman tayo ngayon kay Jose Palma. Si Jose Palma ay kawal sa himagsikan na isinilang sa Tondo, Maynila noong Hunyo 6, 1876. Siya ay hinangaan sa kahusayan niya sa pagtutula. Tinagurian siyang amang mandirigma, umaawit sa gitna ng labanan. Ang gamit niyang sagisag panulat ay tapit hapon. Binawian siya ng buhay noong Pebrero 12, 1903. Mga ilan sa mga akda ni Jose Palma. Una, Himno Nasyonal Filipino. Dito nakasaad ang pagpapatunay ng kanyang masining at pabugto na pag-ibig sa inang bayan. Pangalawa, ito ngayon ang inaawit sa wikang Filipino. O dito natin makikita ang ating pambansang awit na Lupang Hinirang. Pangatlo, Dimi Hardin. Ito ay tulang nagsasaad ng pangungulila sa minamahal. At ang panghuli, Melancholias. Ito ay ang pamagat ng kanyang aklat. Hanggang dito na lang ang aming talakayin. Maraming salamat po.